So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, ito po yung pinaka-inaabangan nating update sa pag-uusap ni PBBM, ni President Bongbong Marcos at saka ni Xi Jinping. Doon nga po sa APEC Summit. So bali itong meeting po na to, ito po ang tawag nila dito ay sideline meeting. Kumbaga, merong APEC Summit na nagaganap and then total, andun naman si PBBM at saka si Xi Jinping. So mag-uusap sila ng hiwalay by their own. Yan. So, alam naman po natin kahapon na nagbigay na po ng announcement si PBBM na mag-uusap sila ni Xi Jinping. So, ito na nga po yung nangyari. So, pakita ko sa inyo So, bali ito from CNN Philippines. Ang sabi dito, look, President Ferdinand Marcos Jr. met with Chinese President Xi Jinping during the sidelines. So, sideline meeting nga talaga to, no, of the 2023 APEC Summit in San Francisco, California. Marcos earlier said the meeting with his Chinese counterpart is meant to discuss ways on how to tone down tensions in the West Philippine Sea. So ang pinaka-reason talaga, at sinabi naman ito ni PBBM kapon sa video, na ang pinaka-agenda po ay para ma-tone down, di ba? Kumbaga, malimitahan po yung aggression both sides. Actually, hindi nga both sides kasi yung China lang naman po kasi talaga yung magulo. So ito po yung yung picture po nilang dalawa. Then nung una kong nakita tong picture na to, parang no, in my own opinion lang no, parang sinasabi ni Xi Jinping no, ikaw tikas-tikas mo hindi ka katulad ni Digong Tapos si PBBM nakangisi lang. So ito na. Hindi, opinion ko lang 'yun no. So ito pa yung mga pictures na lumabas, yan nag-uusap sila. Then natatawa lang ako sa mukha ni Xi Jinping. So ito, yan. Okay? So kasama nila kasama pala si Wang Yi. Dito si Wang Yi. Okay. Then may mga foreign press media, yan. So ayan sila nag-uusap sila. And then, so base ito sa PCO, sa Presidential Communications Office. Ang sabi dito, in a meeting with Chinese President Xi Jinping, President R. Marcos Jr. emphasized concern regarding recurring incidents between Chinese and Philippine vessels aiming to find ways to lower tension and prevent future occurrences. PBBM also emphasized the shared desire. Ito yung malupit dito Base ito sa PCO okay? PBBM also emphasized the shared desire among all parties to preserve peace and keep sea lanes open for the region prosperity. He said the meeting with Xi Jinping was a step in continual process towards resolution and maintaining peace. So mga streetwise base po sa PCO, dito po natin makikita na ang gusto rin talaga ng China ay magkaroon din po ng kapayapaan. Okay. So medyo sinto-sinto lang po talaga yung China kasi ayaw nila tanggapin yung UNCLOS ruling. Pero at least basag na basag po dito yung narrative po ng mga DDS na tinatakot po yung mga Pilipino nung panahon ni Digong na kapag pinalagan po natin yung China ay magkakagulo at magkakagera. Pero ayun po ay basag na po yung narrative po na yon kasi dito po natin makikita na hindi rin talaga gusto ng China na makipaggera. Ayun. So bali yung tanong natin dito sa mga DDS at saka kay dating Pangulong Maudigs, so asan yung gera? Asan yung palaging binabanggit ninyo na gera? Ito, ibig sabihin nito, hindi naman pala totoo at nasayang po yung 6 na taon natin na pagmumukhang tanga at nagmimistulan takot na takot sa China, pwede naman pala tayong pumalag. So nakakahiya po yung Pilipinas sa loob po ng 6 na taon sa international community kasi lumalabas po na takot po ang Pilipinas na which is wala naman tayong dapat ikatakot kasi teritoryo naman po talaga natin yan. And then mga kababayan, para po mas malinaw, pakita ko sa inyo. So ito po yung statement po ni PBBM, yung tungkol nga po sa nangyaring meeting. Okay? So medyo malabo lang yung audio at saka medyo hindi rin maganda yung pagkalagay ko ng caption pero pagtsagaan nyo na lang po. No? So ito, panoorin po natin Actually, what it was is I requested a meeting with President Xi, and I simply once again voiced to him my concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in an actual collision, as we had seen before. And we hopefully to find ways to
to avoid that and have ways to move forward from this situation. It was essentially we tried to come up with uh, mechanisms to lower the tensions in South China Sea with each other, that we were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. But nonetheless, the problems remain, and it is something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. Yan. So ito no, malinaw naman po 'yung sinabi ni PBBM dito na hindi po tayo nakikipag-away dito. Okay, siguro may magsasabi sa inyo kasi nakikita ko 'yung mga comments ninyo na ay wag na tayong makipag-usap sa China kasi magulo sila kausap. Well, it doesn't work that way mga ka-streetwise kasi kailangan po talaga natin makipag-usap as sign of diplomacy. So alam naman po natin na medyo sinto-sinto po kausap 'yung China pero ganito po talaga 'yung sistema. Kailangan po natin makipag-usap sa mga sinto-sinto. Kita niyo mga kababayan dati, si Duterte sinto-sinto, si Xi Jinping sinto-sinto. O kita niyo 'di ba nagkaintindihan sila. Ganun talaga pa nag-usap yung dalawang sinto-sinto. Magkakaintindihan sila. Pero ito nga po kay PBBM po, syempre isang matinong presidente na si President Bongbong Marcos at isang sinto-sinto na si Xi Jinping. So mahirap po talaga magkaintindihan 'yan. Pero dun po sa mga nagsasabi na wag na tayong makipag-usap sa China, it doesn't work that way mga kababayan. Kahit sabihin na nga po natin na magulo kausap yung China, kailangan pa rin po natin makipag-usap. Okay. Pero ito lang po yung catch dito. Alam naman po siguro ni PBBM na hindi po talaga maganda kausap yung China. Kasi unang-unang mga streetwise, mahabang usapin pa po talaga ito. At malamang matatapos po yung termino ni PBBM at wala pa ring maayos na kaliwanagan po sa usapin po sa West Philippine Sea. Kaya nga, mas importante po talaga mga streetwise na kung matatapos po yung termino ni PBBM, wag po natin iboboto at suportahan ang mga Duterte, especially po yung mga politicians na pro-China kasi mababaliwala po lahat ng mga ginagawang paghihirap po ng ating presidente dyan po sa West Philippine Sea. So paano ko nasabi yon? Kasi mga kababayan, alam naman po natin kung ano yung pinaglalaban talaga ng China. So galing ito sa balita po from South China Morning Post na isang parte po ng media propaganda po ng China. Ang sabi dito, Beijing, ASEAN to start on third reading of South China Sea Code of Conduct. Ito po talaga mga kababayan, yung gusto po talaga ng China. Yung South China Sea Code of Conduct. Na alam ko naman po mga kababayan, itong Code of Conduct po na gusto po ng China ay hindi po ito pabor sa atin. So doon pa lang po mga kababayan, magulong usapan pa rin po talaga ito. Pero at least kahit papano, nakapag-usap si PBBM at saka si Xi Jinping, so at least kahit papano naman siguro meron naman silang na-settle doon, di ba? Kahit na sinto-sinto yung China. So ito, so ang nakakagulat kasi dito mga kababayan, itong South China Sea Code of Conduct pala ay nasa third reading na pala. Okay? Ang sabi dito, Beijing and the Association of Southeast Asian Nation have agreed to start on the third reading of a long-delayed code of conduct for the South China Sea amid rising tension in the disputed waterway. So mga kababayan kasi ang medyo hindi lang kasi maganda dito is pumapabor po dito yung Indonesia sa Code of Conduct of the Sea ng South China Sea. So medyo hindi magandang pangitain yun kasi alam naman po natin na meron din naman po kasing claims yung Indonesia dyan. Pero sobrang liit lang po kung i-compare po natin ito sa teritoryo po ng Pilipinas na kinukuha po ng China. And then mga kababayan po kasi, ang hindi lang po kasi talaga maganda dyan sa Code of Conduct na yan na gusto po ng China ay ito. So base ito sa 9-dash line na website. Bali itong 9-dash line po na to, ito po yung isang NGO na pinag-aaralan kung ano ba yung nangyayari po diyan sa usapin po sa West Philippine Sea. At ang nakalagay po dito okay, China did not demonstrate a genuine commitment to the Code of Conduct until after the Arbitral Tribunal Award in 2016. So ibig sabihin ng mga kababayan, ayaw talagang makipag-usap ng China sa Code of Conduct of the Sea na yan kung hindi pa po tayo nanalo sa UNCLOS.
So ang plano talaga ng China noon, kung hindi pa nga nagdemanda itong si dating Pangulong Pinoy sa UNCLOS, talagang kukunin niya po talaga at ipagdidiinan talaga yung 9-dash line. So doon nga po sa mga DDS na nagsasabi na walang kwenta po yung UNCLOS na yan, sobrang katangahan po nun. Kasi hindi naman po talaga magpupush ng Code of Conduct of the Sea itong China kung hindi pa po tayo nanalo sa UNCLOS. Kasi nga po talagang dihado po sila dyan nga po sa UNCLOS. At saka ang medyo nakakaasar kasi dito, no, ang sabi dito, which declared that Beijing claims based on the 9-dash line covering 80% of the South China Sea were invalid and lacking legal basis. On the other hand, China refused to recognize the award, saying that it was just piece of paper. On the other hand, as China wanted to present itself as a responsible power abiding by international law, it tried to promote the negotiation of the Code of Conduct to soften its image before the world end, simultaneously blame the US for causing tension. So, sa mga kababayan kasi, mahirap po talaga na sundin ang gusto po ng China. Diyan po sa Code of Conduct po na yan, kasi nga in the first place, hindi naman po talaga nila nire-recognize yung UNCLOS po na yan. At para sa kanila, ito daw po ay piece of paper lang. Tulad nga po ng narrative po ni Digong. So ngayon mga kababayan, yung sinasabi nga ni Digong na yung UNCLOS na yan, yung UNCLOS ruling na po na yan, ay piece of paper lang po yan. Hindi po sa kanya nanggaling yan. Nanggaling po yan sa China. Narrative po yan ng China at ayan naman po yung kinuha ni Digong at ayan naman po yung tinuro niya sa taong bayan at madami pong nauto. So I just don't really get the point kung anong gagawin natin dito, kung sasali ba tayo dyan sa Code of Conduct po na yan, kung wala naman po tayong pagbabasihan. At kung meron man, malamang ito po ay papabor po sa China. Well, ito yung sinasabi ko nga po sa inyo na good luck. Kasi itong usapin nga po na to sa West Philippine Sea, aabutin pa nga po ito sa tingin ko lang no ng dekada. At matatapos po yung termino ni PBBM sa 2028, hindi pa rin po ito settled. So napaka-importante po talaga mga kababayan na kung sakali man na hindi po ma-extend si PBBM bilang presidente sa 2028, wag po tayong bumoto ng isang politiko na pro-China. 'Di ba? Nakatulad nga po ni Sara, ni Digong, ni Bato, ni Bongo, ni Robin. 'Di ba common sense lang, no? So kayo po mga kababayan, ano pong masabi nyo nga po dito sa pag-uusap nga po ni PBBM at saka ni Xi Jinping? Naniniwala ba kayo na magkakaroon ito ng kahit konting developments sa pag-uusap nga po nila o mananatili po talaga sinto-sinto itong China po na to? At sa tingin nyo rin po ba, malilesen ba yung tension dyan po sa West Philippine Sea? I doubt, di ba? Hindi sa minamaliit ko po si PBBM. Ang pinag-uusapan natin dito, sinto-sinto po yung China. At saka si Digong. So yun na po mga kababayan. So paki-comment lang po sa bawat. Binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeo Romeo Moto. Bye-bye.